Manayao, Davao, Mindanao at buong mundo. Ako po si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita. Bago tayo magsimula, siguraduhin i-like, i-share, i-subscribe ang aming channel at i-hit na rin ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang mga pinakabagong updates dito sa Pinoy Rab YouTube channel. Mga ulo ng balita. Taya ng panahon, isang low pressure area LPA ang tinatayang nasa lugar base sa lahat ng magagamit na datos. Balitang lokal, proyekto ng bus susi sa problema sa trapiko sa lungsod ng Davao. DCPO naghihintay ng desisyon ng pamilya ukol sa pagkamatay ng menor de edad. 15 pulis sa Davao nahaharap sa pagpapatalsik. Davao City, kailangang muling suriin ang gastos sa WTE. Pambansang balita. Pilipinas, maglalabas ng espesyal na visa para sa mga digital nomad. DOTR, sumusuporta sa programang modernisasyon ng Egypt sa Bacolod. Pandaigdigang balita. Bagong disenyo ng hydrogen plane ng Airbus, inilantad. Paano bumisita sa Roma para sa libing ni Pope Francis? Balitang aliwan. GMA Network magbo-broadcast ng coronation night ng Miss Universe Philippines 2025. Sabi ng ex ni Jojo Siwa, iniwan umano sila ng mag-aawit sa rap party ng celebrity Big Brother UK. Balitang pampalakasan. EU Bank maayos sa ospital matapos talunin si Ben. Dropper humanga sa lalim ng talento ng British tennis habang tatlong manlalaro ang umabante. Trivia. Ang yuyu ay naimbento sa Pilipinas bilang sandata sa pangangaso. Taya ng panahon. Ngayong 3 p.m., ang low pressure area, LPA, ay tinatayang nasa layong 735 km silangan ng lungsod ng General Santos, 6.8 degrees north, 131.7 degrees east, base sa lahat ng magagamit na datos. Ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone, ITCZ, na nakaaapekto sa Palawan at Mindanao. Ang easterlies naman ay nakaaapekto na sa nalalabing bahagi ng bansa. Balitang lokal. Proyekto ng bus susi sa problema sa trapiko sa lungsod ng Davao. Isang opisyal mula sa lokal na pamahalaan ng Davao ang nagsasabing ang solusyon sa lumalalang trapiko sa lungsod ay ang Davao Bus Project na dating kilala bilang High Priority Bus System, HPBS.
Ayon kay Attorney Tristan Dwight Domingo, Assistant City Administrator at Project Manager ng Davao Bus Project, kahit pa nakabili kamakailan ng 10 bagong bus para sa inisyatibong DC Bus, ang Davao Project pa rin ang pangmatagalang solusyon sa patuloy na problema sa trapiko ng lungsod. Ang tanging nakikita naming makatutugon sa halos 70% ng problema sa pampublikong transportasyon ay kung maipatupad natin ang mas malawak na proyekto, at ito ang HPBS, ani Domingo sa I Speak Media Forum noong Huwebes, Abril 24, 2025 sa City Hall, Trinity. Ipinahayag din ni Domingo ang pag-asa na maipatupad na sa lalong madaling panahon ang proyekto na ilang ulit nang isinailalim sa feasibility studies simula pa noong 2011. Binigyang diin niyang kabilang ito sa mga pangunahing plano ng lungsod na kailangang bigyang prioridad. DCPO naghihintay ng desisyon ng pamilya ukol sa pagkamatay ng minor de edad. Kasalukuyang hinihintay ng Davao City Police Office, DCPO, ang desisyon ng pamilya ng isang minor de edad na umano'y tumalon mula sa ika-4 na palapag ng isang inn sa kahabaan ng CM Recto Avenue sa lungsod ng Davao noong April 25, 2025. Kung magsasampa ba sila ng kaso. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng DCPO, hanggang sa oras ng panayam ay wala pang ibinabahaging plano ang pamilya kaugnay sa pagkamatay ng kanilang 16 na taong gulang na kaanak. Nauna nang iniulat na isang dalagita ang umano'y tumalon mula sa isang gusali sa Claveria Street na ngayon ay kilala bilang CM Recto Avenue. Kaya't agad na rumisponde ang mga pulis mula sa San Pedro Police Station. Pagdating ng mga pulis sa lugar, natagpuan nila ang dalagita na nakahandusay sa kalsada, at ayon sa ulat ay nasagasaan pa ng isang jeepney nang bumagsak siya sa kalsada. Batay sa tala ng inn, ang dalagita ay nag-check-in noong Huwebes, April 24, 2025 at unang inilagay sa isang silid sa ikatlong palapag. Iniulat na umakyat siya sa ika-4 na palapag, ginamit ang hagdan ng fire exit at tumalon. 15 pulis sa Davao nahaharap sa pagpapatalsik. Bilang bahagi ng pagpapatibay sa kampanya ng Philippine National Police PNP para sa internal cleansing, 15 pulis mula sa Police Regional Office Davao Region PRO Davao ang nahaharap ngayon sa posibleng pagpapatalsik matapos magpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang kanilang mga kaso ay nasa huling yugto na ng administratibong proseso. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pagpapatuloy na kampanya ng PRO Davao laban sa paggamit ng droga sa hanay ng kapulisan bilang pagsuporta sa layunin ng PNP na mapanatili ang profesionalismo, integridad at transparency sa pagpapatupad ng batas. Kinukumpirma ni Regional Director Brigadier General Leon Victor Rossetti sa media ng Davao noong nakaraang linggo na sa ilalim ang mga naturang pulis sa karaniwang mga hakbang sa disiplina kasunod ng resulta ng kanilang drug test mula sa random screening na isinagawa ng ahensya noong 2024. Binigyang diin
Dinero City na ang pagkakaroon ng isang kapulisan na malaya sa droga ay nananatiling pangunahing layunin ng internal disciplinary agenda ng PNP. Kanyang pinasigla ang pagpapatupad ng mahigpit na mga patakaran, kabilang ang madalas at biglaang drug test sa iba't ibang unit ng kapulisan. Davao City, kailangan muling suriin ang paggasto sa WTE project. Isang opisyal mula sa pamahalaang lungsod ng Davao ang nagbigay diin sa pangangailangang muling suriin ang mga pinansyal na projection ng matagal ng naantala na waste to energy WTE project. Ayon kay Attorney Tristan Dwight Domingo, Assistant City Administrator at Project Manager ng Davao Bus Project, nitong Huwebes, April 25, 2025. Dahil sa matagal ng pagkaantala ng implementasyon, kailangang repasuhin ang pinansyal na pagtataya para sa proyekto. Katong financial projection nato, we need to check it again kung financially okay ba o pilagyod ang fee sa city. Pila ang baligya sa kuryente. Ani Domingo sa isang panayam sa media. Kailangan nating muling pag-aralan ang mga pinansyal na projeksyon upang matukoy kung ito'y practical ba, kung kakayanin na pa ba ng lungsod ang bayarin at gaano kalaki ang kita sa pagbebenta ng kuryente. Ipinaliwanag niya na kinakailangan ng isang maikling reassessment ng feasibility ng proyekto na tututok sa kung may saysay pa bang ipagpatuloy ito sa aspeto ng pananalapi at kung may kakayahan ang lokal na pamahalaan na punduhan ito. Balitang pambansa. Pilipinas nagbibigay ng espesyal na visa para sa mga digital nomads. Inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-issue ng isang espesyal na visa para sa mga banyaga na nais pansamantalang manatili sa bansa habang nagtatrabaho gamit ang digital na teknolohiya. Nilagdaan ni Marcos ang Executive Order 86 na nagpapahintulot sa Department of Foreign Affairs, DFA, na magbigay ng Digital Nomad Visa, DNV, bilang bahagi ng pagsisikap na itaguyod ang ekonomiya at turismo ng bansa. Kabilang sa mga kinakailangan para sa pag-issue ng DNV ay ang mga sumusunod. Dapat ay hindi bababa sa 18 taong gulang. Dapat magpakita ng patunay ng remote work gamit ang digital na teknolohiya. Dapat magpakita ng patunay na sapat na kita na kinikita sa labas ng Pilipinas. Dapat magpakita ng patuloy na walang kaso sa kriminal. Dapat may health insurance na valid sa buong panahon ng DNV. Dapat isang nasyonal ng bansang nag-aalok ng DNV sa mga Pilipino at kung saan may Foreign Service Post FSP ang Pilipinas. Dapat hindi magdulot ng banta sa internal o external na seguridad ng Pilipinas. Dapat hindi nagtatrabaho sa Pilipinas. Ang mga grant na makakatanggap ng DNV ay kailangang sumunod sa mga kinakailangang habang nananatili sila sa bansa gamit ang DNV. Ang mga banyaga na mabigyan ng valid na DNV ay maaaring pumasok at o manatili sa Pilipinas sa loob ng 1 taon at maaari nilang i-renew ang kanilang visa sa parehong tagal at maaaring bigyan ng multiple entry privilege habang valid ang kanilang visa. DOTR sumusuporta sa programang modernisasyon
ng mga e-jeep sa Bacolod. Ipinahayag ni Department of Transportation, DOTR, Secretary Vince Dizon ang kaniyang buong suporta sa implementasyon ng Public Utility Jeepney Modernization Program, PUVMP, sa lungsod ng Bacolod gamit ang electric jeepney e-jeeps. Ayon kay Dizon na bumibisita sa Bacolod City noong April 25, 2025, ang lungsod ay maaaring magsilbing modelo para sa implementasyon ng modernisasyon ng programa. Sinabi niyang ang kanilang nakita sa Bacolod ay isang napaka-promising na hakbang. Dahil sa kabila ng mga problema at hirap, ang lungsod ay may malinaw na pananaw sa implementasyon ng programang modernisasyon. Malinaw nating nakikita ang Bacolod ay maaari nating modelo para sa PUVMP at upang suportahan ito. Ang DOTR ay nangakong magbibigay ng lahat ng kinakailangan upang ipakita na talagang magtatagumpay ang programang ito kung ang tamang mga sangkap ay naroon, aniya. Idinagdag na niya na bihirang makita ng isang lokal na pamahalaan na kasing proactive at progressive ng lungsod ng Bacolod. Balitang pandaigdig. Bagong disenyo ng Airbus hydrogen plane ibinunyag. Sa mga balita tungkol sa paglalakbay ngayong linggo, ang kamanghamanghang bagong paliparan ng Bhutan, ang unang 3D printed na istasyon ng tren sa buong mundo na itinayo sa Japan. At ang bagong disenyo para sa zero emission na eroplano ang Airbus at ang mga bagong high-speed train ng France. Malalaking disenyo, ipinakita ng European aerospace giant na Airbus ang bagong disenyo para sa kanilang paparating na fully electric hydrogen-powered na Zero-E aircraft na pinalakas ng hydrogen fuel cells. Ang bagong disenyo ng single aisles plane ay may 4 na makina sa halip na 6. Sa bawat isa ay pinapalakas ng sarili nitong fuel cell stack. Ang binagong disenyo ay kasunod ng balita na ang Zero-E ay rarating sa ating mga kalangitan ng mas huli kaysa sa inaasahan ng Airbus. Ang plano ay maglunsad ng zero emission na eroplano bago ang 2035. Ngunit ngayon, ang next generation na single aisles aircraft ay inaasahang papasok sa serbisyo sa ikalawang kalahati ng dekada 2030s. Sa Asia naman, ang bansang Himalayan na Bhutan ay nagtatayo ng isang kamanghamanghang bagong paliparan na akma sa isang bansa na may sarili nitong happiness index. Paano makararating sa Roma para sa libing ni Pope Francis? Ang mga mananampalataya ay dadagsa sa Roma upang magbigay ng galang sa pagpanaw ni Pope Francis na pumanaw noong April 21 at ang kanyang libing ay naka-schedule na sa Sabado, April 26, 2025 ng alas 10 ng umaga. Dahil sa kaniyang mga medyo liberal na pulisiya at ugali na tawagan ang mga miyembro ng publiko para makipag-usap, posible na marami pang mga hindi katoliko ang nais magbigay galang, bukod pa sa halos 1.4 bilyong katoliko sa buong mundo. Ang bilang ng mga banyagang bisita sa Italia ay umabot na sa mga
pinakamataas na antas at ang Roma ay mas matao kaysa sa karaniwan ngayong taon dahil sa Vatican Jubilee, kung saan tinatayang higit sa 32 milyong mga Peregrino ang magsisiksikan kasabay ng mga regular na bisita na umabot sa 37.3 million noong nakaraang taon. Ito ay nangangahulugang maaaring maging mahirap makararating upang magbigay galang. Balitang pang-aliw. Ang GMA Network ay magbo-broadcast ng Miss Universe Philippines 2025 Coronation Night. Nananatiling opisyal na kasosyo sa pagbabalita ang GMA Network para sa Miss Universe Philippines. Ang mga Filipino pageant fans at mga tagahanga ay kailangang ayusin ang kanilang mga schedule sa susunod na linggo dahil ihahain ng Kapuso Network ang Miss Universe Philippines Coronation Night sa lokal na telebisyon. Inaasahang ipalabas ng GMA Network ang Miss Universe Philippines Coronation sa May 4, 2025 mula 9 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Tampok sa Coronation Night ang higit sa 60 kandidata na magtatangkang palitan si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Ang kandidata ng Miss Universe Philippines 2025 ay naglakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paghahanda para sa Coronation Night, kabilang ang mga pagbisita sa Northern Samar at isang Ati community sa Boracay. Ex ni Juju Siwa ay nagsalita ukol sa pag-iwan sa kanila ng singer sa Celebrity Big Brother UK wrap party. Ang ex ni Juju Siwa ay nagsalita tungkol sa makulay na pag-aperensya ng singer-dancer sa Celebrity Big Brother UK at ibinunyag na natapos ang kanilang relasyon. Si Kath Ibbs na nagsimulang makipag-date sa Dance Moms alum noong 2024 ay isiniwalat na iniwan siya ni Siwa sa kanilang relasyon sa CBB UK after party sa isang 13 minutes Instagram video na ngayon ay na-delete. Sinasalaysay ko ito habang ako'y nasa isang ganap na estado ng pagkabigla. Anang Abe's na non-binary sa simula ng video na nagsasabing hindi nila nakuha ang anumang paglilinaw mula sa taong kasangkot sa sitwasyon. Nakakala nila ay isa sa mga dakilang pagmamahal sa kanilang buhay. Ang mga kinatawan ni Siwa ay hindi agad tumugon sa kahilingan ng Entertainment Weekly para sa komento. Balitang pampalakasan. EU Bank maayos na sa ospital matapos talunin si Ben. Si Chris Eubank Jr. ay nananatili sa ospital ngunit maayos na matapos ang kanyang panalo sa puntos laban kay Conor Ben sa Tottenham Hotspur Stadium noong Sabado ng gabi. Hindi dumalo si Eubank Jr. sa post-fight press conference dahil sa dinala siya sa The Royal London bilang isang precautionary measure. Inaasahang mananatili siya sa ospital hanggang Lunes kasama ang kanyang ama, si Chris Eubank Sr., sa kanyang tabi.
Ayon sa isang pahayag mula sa promoter na boxer, si Chris ay maayos at kasalukuyang nagpapahinga. Walang katotohanan ang mga bali-balitang may fracture sa kanyang panga. Bilang bahagi ng kanyang standard post-fight protocol, si Chris ay dinala sa ospital para sa mga precautionary checks upang masubaybayan ang kanyang mga vital signs at matiyak na lahat ay nasa ayos. Mahigpit nilang pinapahalagahan ang mga hakbang na ito, lalo na't batid nila ang mga karanasan nila sa nakaraan. Ang prosesong ito ay ngayon ay kanilang binibigyan ng prioridad pagkatapos ng bawat laban. Draper pinuri ang lalim ng tennis ng Britanya habang 3 ang umabante. Pinuri ni Jack Draper ang lakas ng tennis ng Britanya matapos sina Jacob Fernley at Cameron Norrie ay sumama sa kanya sa huling 32 ng Madrid Open. Natalo ni Draper ang ikalimang seed, ang world number 34 na si Talion Griekspoor para sa Netherlands sa score na 6-3, 6-4. Matapos talunin niya si Fernley at Norrie ang mga seeded na kalaban. Si Fernley na nasa ranggong 68 sa mundo ay tinalo ang isang top 20 player sa unang pagkakataon. Nakabawi mula sa pagkatalo ng unang set laban kay Thomas Makhach ng Czech Republic. Ang ika-19 na seed at napanalunan ang laban sa score na 1-6, 6-3, 6-2. Ang susunod niyang kalaban ay ang dating Grand Slam semi-finalist at world number 3 na si Grigor Dimitrov ng Bulgaria, ang ika-15 seed. Si Norrie na ngayon ay nasa ranggong world number 91 ay nagpatuloy ng kanyang magandang forma sa Madrid matapos manalo ng 2-6, 6-4, 6-0 laban sa isang Czech na si Jerry Lihicka, ang isang 26 seed, upang makipagkita kay Canadian lucky loser Gabriel Diallo. Si Cam ay nagkaroon ng injury noong nakaraang taon, kaya't maganda siyang makita na bumabalik, sabi ni Draper sa Sky Sports. Trivia. Ang yuyo ay naimbento sa Pilipinas bilang isang sandata sa pangangaso. Ginamit ang yuyo bilang laruan sa Pilipinas sa loob ng mga siglo, ngunit walang matibay na ebidensya na ito ay orihinal na ginagamit bilang isang sandata sa pangangaso. Ang ideya ay maaaring nagmula sa katotohanan na ang mga mang-uugnay sa Pilipinas ay gumagamit ng mga bagay na may bigat sa mga lubid, tulad ng sling, para sa pangangaso at iniugnay ito sa hugis at galaw ng yuyo. Ang makabagong yuyo na kilala natin ngayong bilang isang laruan sa tali ay naging tanyag matapos itong ipromote ng isang Filipino-American na si Pedro Flores sa Estados Unidos noong huling bahagi ng 1920s. Binuksan niya ang kauna-unahang kumpanya na paggawa ng yuyo at nakatulong sa pagpapasimula ng kasikatan nito. Bagamat may mga teorya tungkol sa pinagmula ng yuyo bilang isang kagamitan sa pangangaso, ang kasaysayan ng yuyo bilang isang laruan ay mas malalim at mas may kasaysayan. Hanggang ngayon, ang yuyo ay patuloy na isang popular na laruan at isang bahagi ng kulturang Pilipino at pandaigdig. At yan ang mga pinakamainit na balita ngayong araw. Kayo ay nakatutok sa Pinoy Rab YouTube channel, kung saan ang mga Pilipino sa loob at labas ng bansa ay nananatiling konektado.
Maraming salamat sa pagsama sa amin. Muli, ako si Mirasol Sibayan Cacho, nagpapasalamat sa inyo at nagpapadala ng mga positibong pagbati. Magkaroon ng kaalaman at magkita-kita tayo sa susunod na update. Madayaw, Davao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.